Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Reyes. At ngayon ay susuriin natin ang paksang, bakit ang kamote na minsang nagligtas ng kalahating Pilipinas ay ngayon nagiging sanhi ng kapahamakan ng maraming nakatatanda? Bakit ang kamote na minsan ay nagligtas sa kalahating Pilipinas ay ngayon nagiging sanhi ng kapahamakan ng maraming nakatatanda? Noong panahon ng tagutom, 60 taon na ang nakalipas, ang kamote ay pagkain na nagligtas ng buhay, na nagpahintulot sa milyon-milyong pamilya na malampasan ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit ngayon, ang simpleng pananim na ito ay naging pinakakinatatakutang regular na pasyente sa emergency room ng mga ospital. Ako si Dr. Maria Reyes, isang chief physician ng nephrology panlabas na dalubhasa sa bato. Sa loob ng mahigit 50 taon, personal kong nailigtas ang higit sa 3,000 nakatatanda. 23% sa mga kaso ng biglaang paghinto ng puso ay may kinalaman sa isang karaniwang dahilan, ang maling pagpapares ng kamote. Noong nakaraang buwan lang, dahil lamang sa isang mangkok ng tila masustansyang almusal, isang 70 taong gulang na lola mula sa Batangas ang namatay sa loob lamang ng 28 minuto mula nang kumain hanggang sa huminto ang kanyang puso. Ito ay hindi aksidente. Ito ay kapabayaan na pumapatay. Akala mo ba masarap ang kamote na may kasamang adobo? Akala mo ba mas masustansya ang kamote kapag ginawang pukyutan? Pore? Akala mo ba ligtas ang kamote kapag pinasingaw? Malaking pagkakamali. Ngayon, sasabihin ko sa iyo hindi kung gaano kaganda ang kamote, kundi kung paano nito unti-unting winawasak ang bato ng mga nakatatanda at ginagawang bomba ang puso na maaaring sumabog anumang oras nang hindi mo namamalayan. 3 patal na pagpapares. Bawat isa ay maaaring kumitil ng buhay sa isang iglap. Ang unang pagpapares ay nagiging sanhi upang ang bato ay tumagas tulad ng salaan. Ang pangalawang pagpapares ay nagiging sanhi upang ang mga ugat ay tumigas tulad ng bato. Ang pangatlong pagpapares ay nagiging sanhi upang ang puso ay huminto sa isang iglap. At ang pinakakinatatakutan ay 95% ng mga nakatatanda ay kumakain ng ganito. Kung gusto mong malaman kung ano ang 3 pagpapares na ito, kung gusto mong iligtas ang buhay ng mga nakatatanda sa iyong tahanan, kung gayon, pakiusap, panoorin mo ang videong ito hanggang sa dulo. Dahil pagkatapos ng araw na ito, ang iyong pagkakakilala sa kamote ay lubos na magbabago. Ngayon, tanungin kita, kumain ba ng kamote ang nakatatanda sa inyong bahay kahapon? Una, pag-usapan natin ang unang patal na pagpapares. Kamote na may adobo. Pamilyar pakinggan, tama? Ngunit ang kombinasyong ito ay tahimik na pumapatay sa libu-libong nakatatanda. Bago tayo magsimula, may gusto akong itanong sa iyo. Sa tingin mo, gaano karaming nakatatanda ang naoospital araw-araw dahil sa pagpapares na ito? 10? Ang sagot ay magpapagulat sa iyo. Sa Manila pa lamang, mahigit 3 kaso ng emergency ang may kinalaman dito buwan-buwan. At ang pambansang datos ay mas nakakagulat. Bakit ko nasabi ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang nakakagulat na natuklasan sa medisina. Ang katawan ng tao ay tulad ng isang masalimuot na pabrika ng kemikal. Ang bato ang filter room ng pabrika na ito. Kapag bata pa, napakataas ng kanilang bisa. Anumang toxin ay kayang linisin. Ngunit kapag lampas na sa 60 taong gulang, ang mga filter na ito ay nagsisimulang tumanda, tulad ng filter ng soy milk maker na ginamit sa loob ng 20 taon, puno ng butas. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Philippine Society of Nephrology, ang glomerular filtration rate ng mga nakatatanda na lampas 60 taong gulang ay bumababa ng 1.2% bawat taon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa panahong ito, kung maraming potassium ion ang pumapasok, ito ay tulad ng pagbubuhos ng maraming dumi sa isang sirang lambat. Hindi ito kayang salain, at lahat ay naipon sa mga ugat. Ang isang katamtamang laki ng kamote ay naglalaman ng 500 milligrams ng potassium.
Samantalang ang isang maliit na plato ng adobo ay may nakakatakot na mataas na sodium content. Kapag nagkita ang dalawang ayon na ito sa mga ugat, ito ay tulad ng dalawang hukbo na nagbabanggaan, gustong lumabas ng potassium sa bato, ngunit mahigpit na binabarahan ng sodium ang labasan. Naiisip mo ba kung gaano kaintensa ang digmaang ito sa loob? Ang resulta, ang potassium ion ay sapilitang nananatili sa katawan at ang konsentrasyon nito ay lalong tumataas. Nagsisimulang magulo ang electrical signal ng puso. Noong nakaraang 3 buwan lang, nakatanggap ako ng emergency call na hinding-hindi ko makakalimutan. Ngayon, hayaan mong ilarawan ko sa iyo ang isang eksena. 2:00 ng madaling araw, pinunit ng sirena ng ambulansya ang katahimikan. Kumikislap ang asul at pulang ilaw sa harap ng ospital. Sa stretcher ay nakahiga ang isang nakatatanda. Namumutla ang mukha, mahina ang paghinga. Ang electrocardiogram monitor ay naglalabas ng nakakabinging alarma. Ang lola na ito, si Aling Rosa, ay 68 taong gulang, isang retiradong manggagawa na nakatira sa Quezon City. Maganda ang kanyang pangangatawan noon, maliban sa isang maliit na ugali. Mahilig siyang kumain ng kamote na may adobo. Ganyan din ba ang iyong mga magulang? Malamig ang panahon noon, kaya naman ang asawa ni Aling Rosa ay nagluluto ng 2 malalaking kamote tuwing tanghali at isinasama ang isang plato ng adobo. Akala ni Aling Rosa ay napakasarap nito. Ang tamis ng kamote na may alat ng adobo, isang malaking plato ang kanyang nakakain. Sa loob ng 6 na magkakasunod na araw, kinain niya ito. Kinabukasan, sa ika-7 araw, naganap ang trahedya. Pagkatapos kumain ng almusal ni Aling Rosa, bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Ang puso niya ay bumibilis tulad ng tambol. May sinabi siya sa kanyang asawa na hinding-hindi ko makakalimutan. Sabi niya, "Asawa ko, bakit parang lalabas ang puso ko?" Nagulantang ang kanyang asawa at agad na tumawag ng ambulansya. Nang dumating siya sa ospital, umabot na sa size Otto ang kanyang potassium sa dugo. Ang normal na tao ay may 3.5 hanggang 5.5 lamang. Ano ang ibig sabihin ng numerong ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang medikal na katotohanan. Kapag ang potassium sa dugo ay lumampas sa 5, ito ay mapanganib. Kapag lumampas sa 7, ito ay kamatayan. Si Aling Rosa ay nasa bingit ng kamatayan. Agad naming sinimulan ang emergency rescue, dialysis, paggamot sa gamot, at pagmamanman sa puso. Sa buong proseso ng rescue, ang asawa ni Aling Rosa ay palaging naglalakad-lakad sa pasilyo, paulit-ulit na bumubulong, "Kasalanan ko, kasalanan ko." Sa loob ng 4 na oras na rescue, naligtas ang buhay ni Aling Rosa, ngunit ang kanyang kidney function ay hindi na bumalik sa dati. Simula noon, kailangan niyang magdialysis ng 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat sesyon. Ito ay para sa habang buhay. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng dialysis? 4 na karayom ang ipinapasok sa ugat. Ang dugo ay umiikot sa labas ng katawan sa loob ng 4 na oras. Ang tao ay humihina na parang naubusan ng dugo. Umiiyak na nagtanong sa akin ang asawa ni Aling Rosa, "Doktora, kumain lang kami ng kamote na may adobo. Bakit naman nagkaganyan ang asawa ko?" Ipinaliwanag ko sa kanya na ang problema ay nasa pagpapares na ito. Ang sodium sa adobo ay nagpapataas ng pasanin sa bato at ang potassium sa kamote ay hindi mailabas. Ang nakakalungkot ay si Aling Rosa ay hindi nag-iisang kaso. Sa aming departamento, mahigit 10 pasyente ang aming natatanggap buwan-buwan na may ganitong uri ng problema. Mayroon silang isang karaniwang katangian, mahilig silang kumain ng kamote na may adobo. At nakita ko ang isang pattern. Mas madalas na biktima ang mga nakatatanda sa Hilagang Luzon dahil mahilig sila sa adobo at sa taglamig, kakaunti ang gulay. Ang kamote na may adobo ay nagiging karaniwang pagkain sa hapagkainan. Isipin mo, mayroon ka bang nakatatanda sa iyong paligid na ganito? Palagi nilang sinasabi,
Ang kamote ay maganda sa tiyan at ang adobo ay nakakatakam. Ang sarap! Ngunit hindi nila alam na ang kombinasyong ito ay isang mabagal na lason para sa mga nakatatanda. Kung ang iyong mga magulang o lolo't lola ay may ganitong ugali, pakiusap, agad mo silang paalalahanan. Ito ay talagang nakamamatay. Ngayon, pakiusap, sabihin mo sa akin sa comment section kung may ganyang ugali ang nakatatanda sa inyong bahay. Isulat mo, kailangan kong paalalahanan ang aking pamilya upang mas maraming tao ang makakita ng babalang ito. Pagkatapos pag-usapan ang unang pagpapares, tingnan natin ang pangalawang mas lihim na pagpapares. Kamote na may gatas. Maraming tao ang magsasabi dito, Doktora, nagkamali ka ba? Ang gatas ay pampalakas ng buto at ang kamote ay may fiber. Naiintindihan ko ang iyong pagkalito dahil ganyan din ang aking paniniwala dati hanggang sa nakatagpo ako ng ganitong mga kaso. Mali! Malaking pagkakamali. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Ang pagpapares na ito ay hindi lamang hindi nakakapagpalakas ng buto, kundi pati na rin winawasak ang iyong mga buto at ginagawang bato ang iyong mga ugat. Naniniwala ka ba? Ang isang pagpapares na inakala mong pampalakas ng buto ay sa huli ay magiging sanhi upang ang mga buto ay maging porous butas-butas. Paano nangyari ito? Ang gatas ay talagang mayaman sa calcium, naglalaman ng 110 milligrams ng calcium bawat 100 milliliters. Ngunit naglalaman din ito ng maraming phosphorus, 93 milligrams ng phosphorus bawat 100 milliliters. Sa normal na kalagayan, ang calcium at phosphorus ay dapat na balanse. Ang ratio ay humigit kumulang 2:1, ngunit kapag ang kamote at gatas ay sabay na pumasok sa digestive system ng mga nakatatanda, ang pagsipsip ng phosphorus ay lubos na hihigit sa calcium. Bakit nangyayari ito? Dahil ang ilang sangkap sa kamote ay nakakaapekto sa pagsipsip ng calcium, ngunit hindi sa pagsipsip ng phosphorus. Ang tumatandang bato ay hindi kayang iproseso ang napakaraming phosphorus, kaya ang phosphorus ay lalong dumarami sa dugo. Sa panahong ito, ang katawan ng tao ay nagpapagana ng isang emergency mechanism. Sapilitang kumukuha ng calcium mula sa mga buto upang in-neutralize ang labis na phosphorus sa dugo. Isipin mo, ang iyong mga buto ay tulad ng isang calcium bank. Kapag sobra ang phosphorus sa dugo, sapilitang kukuha ng pera ang katawan mula sa bangko na ito. Ang resulta, ang mga buto ay lalong nagiging marupok, habang ang mga ugat ay lalong tumitigas. Ang mas nakamamatay pa ay, ang calcium na lumabas mula sa mga buto ay hindi babalik ng maayos sa mga buto, kundi nagkalat sa lahat ng dako, at sa huli ay namumuo sa mga dingding ng ugat. Sa medisina, ang kababalaghang ito ay tinatawag na vascular calcification. Sa madaling salita, ang iyong mga ugat ay nagiging batong tubo. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang pasyente. Si Aling Elena mula sa Laguna, 62 taong gulang. Isang retiradong guro ng Filipino. Si Aling Elena ay isang taong may pinag-aralan at lubos na binibigyang pansin ang siyentipikong pagpapanatili ng kalusugan. Bawat umaga, umiinom siya ng isang baso ng kamote gatas smoothie. Tinatawag niya itong perpektong almusal ang dietary fiber ng kamote, ang protina at calcium ng gatas. Napakasustansya. Madalas din niyang ibahagi ang pagpapares na ito sa kanyang mga kaibigan sa social media. Sinasabing ito raw ay natutunan niya mula sa isang health program. Maraming kaibigan niya ang sumunod. Ngunit pagkaraan ng 3 buwan, nagsimulang mangati ang buong katawan ni Aling Elena. Sa simula, inakala niyang ito ay dahil sa tuyong balat, kaya bumili siya ng maraming pampapahid sa balat, ngunit lalo siyang nangati. Hanggang sa hindi na siya makatulog sa gabi. Sa araw, hindi niya mapigilan ang mga ngamot kahit habang nagtuturo. Nag-alala ang kanyang mga estudyante. May isang estudyante na tahimik na nagtanong sa kanya, "Ma'am,
May sakit po ba kayo sa balat? Doon lang na-realize ni Aling Elena na seryoso ang problema at agad siyang nagpatingin sa ospital. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpagulat sa lahat. Ang phosphorus sa dugo ni Aling Elena ay lampas sa doble ng normal na level, normal value ay 0.8 hanggang 1.45. Ang kanya ay 2.8. Ang bone density niya ay lubhang bumaba, katumbas ng buto ng 70 taong gulang na nakatatanda. Ang antas ng vascular calcification ay katumbas ng 80 taong gulang na nakatatanda. Sinabihan siya ng doktora na kung magpapatuloy ito, hindi lamang siya madaling mabalian ng buto, kundi maaari ring magkaroon ng atake sa puso o stroke. Ang lahat ng ito ay sanhi ng tila masustansyang kamote gatas smoothie na iyon. Hindi makapaniwala si Aling Elena. Umiiyak siyang nagsabi, "Para sa kalusugan ko, araw-araw akong umiinom nito. Bakit naman lalo akong nagkasakit?" Pasyensya akong ipinaliwanag sa kanya na ang phosphorus sa gatas at ang potassium sa kamote ay tulad ng time bomb para sa mga nakatatanda na may huminang kidney function. Pagkatapos niyang itigil ang kamote gatas smoothie, unti-unting bumuti ang mga sintomas ni Aling Elena. Ngunit ang bone density at vascular calcification ay mahirap ng ganap na bumalik sa dati. May sinabi sa akin si Aling Elena na nag-iwan ng malalim na marka sa akin. "Doktora, buong buhay ko akong nagturo sa mga estudyante na maging tapat sa katotohanan. Hindi ko inakala na ako mismo ang maloloko ng peking agham. Ito ang nakakatakot na bahagi ng pangalawang nakamamatay na pagpapares. Hindi ka nito agad papatayin, ngunit tahimik nitong winawasak ang iyong kalusugan kung umiinom ka rin ng ganitong pagpapares. Pakiusap, agad mo itong itigil." Sumulat sa comment section ng itigil ang peking agham upang mas maraming tao ang paalalahanan na maging maingat. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang pinakamapanganib na pangatlong pagpapares. Ang pagpapares na ito ay napakapopular sa mga kabataan, tinatawag na pantulong sa pagpapapayat at nutritious breakfast. Mukha namang healthy, di ba? Lahat ay natural na pagkain, mayaman sa bitamina, at maraming dietary fiber. Ngunit ang pagpapares na ito ay ang pangunahing mamamatay tao sa puso ng mga nakatatanda. Bakit ko nasabi ito? Dahil ito ay isang potassium ion bomb. Hayaan mong mag-compute tayo. Ang isang katamtamang kamote ay naglalaman ng 500 milligrams ng potassium. Ang isang saging ay naglalaman ng 400 milligrams ng potassium. Ang isang katamtamang kamatis ay naglalaman ng 300 milligrams ng potassium. Kung gagawin itong fruit and vegetable juice, pinagsama-sama, ito ay 900 hanggang 1,000 milligrams. Ang 900 milligrams ng potassium ion na bumaha sa mga ugat sa maikling panahon ay maaaring walang epekto sa mga kabataan. Ngunit para sa mga nakatatanda na humihina ang kidney function, ito ay isang death notification para sa puso. Ang labis na potassium ion ay nakakagambala sa electrical conduction ng puso na nagiging sanhi ng irregular na tibok ng puso. Sa malubhang kaso, maaaring biglang huminto ang puso. Noong nakaraang buwan lang, nasaksihan ko mismo ang ganitong trahedya. Isang umaga na maliwanag ang sikat ng araw, walang nakakaalam na ang kamatayan ay nagtatago sa tila healthy na fruit and vegetable juice na iyon. Ang pasyente ay si Mang Tonyo mula sa Cebu. 50 taong gulang, malusog ang katawan. Mayroon siyang isang mapagmahal na manugang na 90s baby na lubos na naniniwala sa health information sa internet. Nakita niya sa kalusugan. Lahat ang isang video na nagsasabing ang kamote saging juice ay napakaganda para sa mga nakatatanda, nakakatulong sa pagdumi at anti-aging. Akala ng manugang ay napakaganda ng pagpapares na ito. Ang kamote ay maganda sa tiyan. Ang saging ay nakakapagpadulas ng bituka. Mabuti raw ito sa katawan ng nakatatanda. Kaya, araw-araw ay ginagawa niya ito para sa kanyang biyenan. Dahil alam niyang matanda na ang biyenan at mahirap nang ngumuya, pinasingaw niya ang kamote at dinurog kasama ng saging at nagdagdag ng kaunting pulot pukyutan para sa lasa.
Nagustuhan din ni Mang Tonyo ang matamis at malagkit na ito. Napakagaan sa pakiramdam pagkatapos ng isang mangkok at pinuri pa niya ang pagmamahal ng kanyang manugang. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, ininom niya ito. Kinabukasan, sa ika-4 na araw, naganap ang trahedya. Pagkatapos inumin ni Mang Tonyo ang kanyang sinangag, kongge, bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Sa simula, inakala niyang busog lang siya, kaya gusto niyang tumayo at maglakad-lakad. Ngunit humina ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa sahig. Ang manugang ay nasa kusina, naghuhugas ng pinggan. Narinig niya ang ingay at tumakbo palabas. Nakita niyang nakahiga ang kanyang biyenan sa sahig, namumutla ang mukha at hirap sa paghinga. Nagulantang siya at agad na tumawag ng ambulansya. Nang dumating ang ambulansya, wala na sa malay si Mang Tonyo. Mahina ang tibok ng puso at hindi masukat ang blood pressure. Sa emergency room, buong lakas kaming nag-rescue. Cardiopulmonary resuscitation, CPR, defibrillation, gamot, lahat ng paraan ay ginamit namin. Sa panahon ng rescue, napansin ko ang manugang ni Mang Tonyo na umiiyak sa labas ng pinto, paulit-ulit na nagsasabing, "Kasalanan ko, kasalanan ko." Pagkatapos ng 2 oras na rescue, sa wakas ay bumalik ang tibok ng puso ni Mang Tonyo. Ngunit ang resulta ng pagsusuri ay nagpagulantang sa amin. Umabot sa 7.2 ang potassium sa dugo. Ito ay isang nakamamatay na halaga. Ang normal na potassium sa dugo ay 3.5 hanggang 5.5. Kapag lumampas sa 6, ito ay mapanganib. Kapag lumampas sa 7, maaaring ito ay nakamamatay. Ano ang ibig sabihin ng 5.2? Ibig sabihin, ang puso ay maaaring huminto muli anumang oras. Sa kabutihang palad, napansin namin agad ang problema. Sa pamamagitan ng dialysis, inalis ang labis na potassium sa dugo. Naligtas ang buhay ni Mang Tonyo, ngunit nag-collapse ang kanyang manugang. Lumuhod siya sa harap ng kama ng pasyente, umiiyak na nagsabi, "Kasalanan ko. Akala ko, binibigyan ko ang aking biyena ng sustansya, hindi ko inakala na muntik ko na siyang mapatay." Ang eksenang iyon ay talagang nakakasakit ng puso. Isang batang babae na nagnanais na maging mapagmahal sa kanyang biyenan, ngunit muntik nang magdulot ng malaking trahedya. Sinabi ko sa kanya na hindi ito ang kanyang kasalanan. Ito ay dahil sa ating kawalan ng kaalaman tungkol sa pagpapares ng pagkain. Maraming tao ang nag-iisip na ang natural ay ligtas, ang masustansya ay healthy, at ang sinasabi sa internet ay totoo. Sa totoo lang, hindi ganito. Para sa mga nakatatanda na humihina ang kidney function, ang pagpapares ng pagkain ay may mahigpit na kinakailangan. Ang kaunting kapabayaan ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ngayon, gusto kong tanungin ang nanonood ng video na ito. Nagawa mo na ba ang ganitong pagpapares para sa mga nakatatanda sa inyong bahay? Kung mayroon, pakiusap. Agad mo itong itigil. Sumulat sa comment section nang itigil ang potassium bomb. Maaari nitong iligtas ang iyong buong pamilya. Pagkatapos ng 3 tunay na kaso na ito, dapat mong naintindihan kung bakit ko sinabi na ang 3 pagpapares ng kamote na ito ay maaaring kumitil ng buhay ng mga nakatatanda. Ngunit ang problema ay, hindi na ba makakain ng kamote ang mga nakatatanda? Siyempre hindi. Ang kamote mismo ay isang magandang bagay. Mayaman sa dietary fiber, mayaman sa vitamina A, at may antioxidant properties. Ang susi ay kung paano ito kainin. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang tanging ligtas na paraan para kumain ng kamote ang mga nakatatanda. Ang paraan na ito ay binuo ko mula sa aking clinical practice at nakatulong na sa libu-libong nakatatanda na ligtas na tamasahin ang kamote. Ang paraan na ito ay tinatawag na potassium ion washing method na may 3 hakbang. Unang hakbang, hiwain ng maliliit na piraso at ibabad. Hiwain ang kamote sa mga piraso na 3 sentimetro, ang lapad, hindi mas malaki o mas maliit, at ibabad sa maligamgam na tubig sa loob ng 2 oras. Bakit kailangan itong gawin? Dahil ang potassium ion
ay natutunaw sa tubig. Sa maligamgam na tubig, unti-unti itong matutunaw. Ang temperatura ay dapat kontrolado sa humigit kumulang 40 degrees Celsius. Masyadong mainit ay makasisira sa sustansya. Masyadong malamig ay hindi maganda ang epekto ng pagtunaw. Ang maliliit na piraso ng kamote ay may malaking surface area, kaya mas madali ang paglabas ng potassium ion. Ang hakbang na ito ay maaaring mag-alis ng 30% ng potassium. Kailangang palitan ang tubig ng isang beses sa gitna para mas maganda ang epekto. Pangalawang hakbang, i-blanch sa kumukulong tubig. Ilagay ang nababad na mga piraso ng kamote sa kumukulong tubig at pakuluan sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos, itapon ang lahat ng tubig. Napakahalaga ng hakbang na ito. Huwag manghinayang sa tubig na iyon, akala mo ay may sustansya. Ang natunaw sa loob niyon ay puro potassium ion. Kung inumin mo ang tubig na iyon, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng naunang pagsisikap. Ang hakbang na ito ay maaaring mag-alis ng karagdagang 20% ng potassium. Pangatlong hakbang, pasingsing at kainin. Sa huli, ilagay ang naprosesong kamote sa steamer at pasingsingin o muling pakuluan sa malinis na tubig. Huwag magdagdag ng anumang pampalasa habang nagpapasingaw, lalo na ang asin. At higit sa lahat, huwag itong isama sa adobo. Pagkatapos ng 3 hakbang na ito, ang potassium content sa kamote ay maaaring mabawasan ng higit sa kalahati mula sa orihinal na 500 milligrams hanggang sa mas mababa sa 200 milligrams. Para sa mga nakatatanda, ito ay mas ligtas, ngunit mayroon pang 2 mahalagang paalala. Una, kahit na naproseso na, ang mga nakatatanda ay maaari lamang kumain ng kalahating kamote sa isang araw, humigit kumulang 100 gramo, at pinakamainam na kainin ito sa umaga. Sa hapon at gabi, kailangan ng pahinga ang bato. Pangalawa, na hindi maaaring sabay kainin sa adobo, saging. Kailangan ng agwat nang hindi bababa sa 4 na oras. Sa ganitong paraan lamang, ang kamote ay magiging lunas mula sa lason. Dito, gusto kong tanungin ang nanonood ng video na ito. Natutunan mo na ba? Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang paraan na ito? Pakiusap, sumulat sa comment section ng natutunan ang potassium ion washing method. Hindi lamang ito suporta sa aking trabaho, kundi isang pangako sa kalusugan mo at ng iyong pamilya. May gusto pa akong sabihin sa iyo na isang lihim. Ang paraan na ito ay hindi lamang applicable sa kamote. Epektibo rin ito sa patatas at gabi na mayaman sa potassium. Maraming nakatatanda ang nagtanong sa akin, Doktora, bakit mo ipinapakalat ang ganitong kahalagang paraan? Hindi ba dapat na panatilihing lihim ang kaalamang ito? Ang aking sagot ay, ang kaalamang pangkalusugan ay dapat para sa lahat, lalo na sa mga pinaka-nangangailangan. Sa loob ng mahigit 50 taon kong pagiging doktor, nakakita ako ng napakaraming trahedya na sana ay naiwasan. Ang isang maliit na kamote ay nagtataglay ng napakaraming kaligayahan at kalungkutan ng pamilya. Si Aling Rosa ay nagdadialysis pa rin. 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat sesyon. Ang kanyang asawa ay kasama niya. Pareho silang tumanda. Si Aling Elena, bagaman bumubuti ang bone density niya, ay hindi na basta-basta naniniwala sa health information sa internet. Madalas niyang sinasabi sa akin, Doktora, ngayon wala na akong gustong kainin. Bumubuti ang kalagayan ni Mang Tonyo, ngunit nagkaroon ng trauma ang kanyang manugang. Hindi na siya nangahas na gumawa ng anumang bagong pagpapares ng pagkain para sa pamilya. Ayoko nang makakita pa ng maraming Aling Rosa na nagdadialysis dahil sa kawalan ng kaalaman. Maraming Aling Elena na naghihirap dahil sa maling paniniwala. Maraming Mang Tonyo na nasa bingit ng kamatayan dahil sa mabuting intensyon. Ang kalusugan ay hindi nakasalalay sa swerte, kundi sa agham. Ang kaalamang sinabi ko sa iyo ngayon ay maaaring magligtas ng isang pamilya at maaaring magbalik ng isang buhay. Kung sa tingin mo ay mahalaga ang video na ito,
Pakiusap, ibahagi mo ito sa mas maraming tao, lalo na sa mga kaibigan na may nakatatanda sa bahay. Ito ay talagang maaaring magligtas ng buhay. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang magandang balita. Sa mga taon ng pagpapalaganap ng kaalamang pangkalusugan, ang mga emergency cases na may kinalaman dito sa aming departamento ay bumaba ng malaki. Ibig sabihin, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang tamang impormasyon ay maaaring magligtas ng buhay. Pakiusap, sabihin mo sa akin sa comment section kung kanino mo ibabahagi ang kaalamang ito. Isulat mo, ibabahagi ko sa aking pamilya at mga kaibigan upang malaman ko ang halaga ng video na ito. Sa huli, gusto kong sabihin na ang bato ay ang purifier ng ating katawan. Tahimik silang nagtatrabaho sa loob ng ilang dekada, nagfi-filter ng mga toxin, naglilinis ng dugo, at nagpapanatili ng buhay. Ngunit madalas natin silang pinapabayaan hanggang sa magkaroon ng problema bago tayo magsisi. Mas mabuti na magsimula na ngayon ng pag-iwas kaysa magsisi sa kalaunan kapag nakaratay na sa kama. Tandaan ang sinabi ko sa iyo ngayon. Maaaring kumain ng kamote, ngunit sa siyentipikong paraan. Iwasan ang tatlong nakamamatay na pagpapares. Sa pag-aaral ng potassium ion washing method, matatamasa mo ang sarap ng kamote at mapoprotektahan ang kalusugan ng iyong pamilya. Sa landas ng kalusugan, ako, si Dr. Maria Reyes, ay palaging ang iyong pinakamapagkakatiwalaang kaibigan. Kung nais mong makakuha ng mas maraming kaalamang pangkalusugan, pakiusap, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang bell icon. Regular akong magbabahagi ng mas maraming praktikal na kaalamang medikal. Sama-sama nating gamitin ang agham upang pangalagaan ang kalusugan at gamitin ang kaalaman upang baguhin ang kapalaran. Sa susunod na episode, sasabihin ko sa iyo ang isa pang napapabayaan na mamamatay tao sa pagkain. Nakatago ito sa hapagkainan ng bawat isa, mas mapanganib pa kaysa sa kamote. Gusto mo bang malaman kung ano ito? Pakiusap, sundan ang aking channel at huwag palampasin. Nawa ay maging ligtas at malusog ang bawat pamilya. Nawa ay maging mapayapa ang pagtanda ng bawat nakatatanda. Ito si Dr. Maria Reyes. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Tandaan, walang maliit na bagay pagdating sa kalusugan. Mas mahalaga ang pag-iwas kaysa paggamot.